Samantala, muling magpapakitang gila sa iba't ibang sports ang ating 5 pambato sa Paralympic Games sa Rio de Janeiro. Pero higit pa riyan, magsisilbi silang simbolo ng pagsusumikat sa kabila ng pagiging differently abled. Nakatutok si Chino Trinidad. Hindi buo ang mga paa at kaliwang kamay ni Ernie Gawilan dahil sa tinamong sakit ng kanyang nanay nung ipinagbubuntis siya. Inalagaan ng kanyang mga lola at lolo at inampon ng mga madre sa Davao. Natutong lumangoy at kalaunay naging bahagi ng ating pambansang koponan para sa ating mga differently abled athletes. Sa unang pagkakataon, sasabak siya sa Paralympic Games sa Brazil. Kung gusto mo talagang maabot yung isang pangarap na imposible, dapat lagi mo isipin na posible. Isa pang first-time Paralympian ay ang miyembro ng tribong Ifugao na si Gerald Bangliwan. Sa edad na 2 ay dinapuan ng polio virus at mula no'y hindi na nakalakad. Sasabak siya sa wheelchair race sa Rio Paralympics na magbubukas ngayong araw. Dream ko talaga na sana itaas ko din yung bandila sa sa Paralympic. Si Josephine Medina, dating napagkaitan ng pagkakataon makasali sa varsity team ng table tennis ng paaralan dahil sa polio. Ngayon, lalahok sa kanyang pangalawang Paralympics. Rank number 5 sa kanyang kategory at nananalangin makamedalya sa Brazil. I have to prove na kahit ang isang tao po may kapansanan, still, maa-achieve niya po yung goal niya sa life. Pang-5 Paralympics naman ito ni Adeline Dumapong, ang tanging Pilipino na nakamedalya sa Paralympics noong 2000 sa Sydney. Bukod sa hangad niyang makamedalya muli para sa bayan, ay may mahalagang mensahe na nais iparating ang powerlifting bronze medalist. Kapansanan lang siya kung hindi mo magagawa yun eh. Ang isang buhay, tinitingnan natin, isang buhay lang yan eh. Parang you cannot make a difference. Pero mali, pinapatunayan na ang isang buhay, when you live it the right way, you can really make a difference. Chino Trinidad, Nakatutok, 24 Oras.